Shabbat Shalom mga kapatiran. Ngayon po ay celebration natin ng Feast of Trumpet, Day of Taruah Yah, 09/14/2025. 5 o'clock na po ng hapon mga kapatid. At nandito po tayo ngayon sa bahagi na kung saan ipahayag, alam natin sa lahat kung ano po yung ating pananaw patungkol dito sa ah, ating feast mga kapatid. Okay po? So, let me share our screen para sa ating pagbulay-bulayan sa hapon na ito mga kapatid. Ang ating pag-usapan po ngayon mga kapatid is very important na kung saan merong significance po itong number na seventh month. Okay? So, ano po yung significance ng seventh month? So, tutukan po natin yan as we proceed, mga kapatid. But bago natin tunghayan yon, basahin ko muna itong Babanabar, chapter 29, verse 1. Sa unang araw ng ikapitong buwan, ay magkaroon kayo ng isang banal na pagtitipon-tipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Ito'y araw para sa inyo na paghihip ng mga trompeta. Hindi po natin nabasa kaninang umaga, kaya ngayon na-highlight natin mga kapatid na ang Taruaya or Feast of Trumpet, the fifth Feast of Abba Yahuwah, mga kapatid, ito pala ay gaganapin kailan? Ikapitong buwan, unang araw, mga kapatid. So, kaninang umaga, nagkaroon na po tayo ng banal na pagtipon-tipon. At ngayon, bilang panapos, mga kapatid, another na pagtipon-tipon, banal na pagtipon-tipon ang ating gagawin. So, ito na nga po ang nakasulat. Ito ay araw para sa inyo na paghihip ng mga trompeta. Trumpet. Kaya kaninang umaga, nabigyan po natin ng challenge na gawin natin ng isang taong project na sa susunod po na celebration natin ng Feast of Trumpet. Hindi lang po dito ang merong matunog na shofar, but sa iba't iba rin pong mga bahay kung saan kayo naroon sa iba't ibang dako ng arats. Mga kapatid. So let's make it a project na isang taon bago mag ah, celebrate again ng shofar, ng Feast of Trumpet sa susunod na taon. Siguraduhin niyo po na meron na po kayong ano po, shofar bawat pamilya. Okay po ba? Hindi po ba mahirap yan, mga kapatid? Isang taon na pag-ipunan, di ba? Siguro kayang-kaya naman, mga kapatid. At Brother Dan, sino parang mas maganda kung may mag-order pagkatapos ano kasi hindi natin alam kung ano ang itsura ng maganda. sige po, we will ask Brother Yasario kung pwede po siyang mag-volunteer. He can help us on that para ma-maintain yung magandang quality, mga Mm. kapatid. So, let's talk about it. But that's a good idea, Sister Haba, Bacheo. But what I'm trying to say Thank you po. is, mas maganda na sa susunod na taon, bilang isang project natin, bawat pamilya, meron po tayong sariling shofar, mga kapatid. So, yan po ay magandang gawin kasi po, ito sinabi ito ay araw para sa inyong paghihip ng mga trompeta. Kaya trumpets talaga mga kapatid kasi representing bawat pamilya, merong ganon na mga instrument, kumbaga mga kapatid. Kayo'y maghahandog ng isang handog na sinunog na mabangong samyo kay Yaua, ng isang batang toro, isang lalaking tupa, 7 korderong lalaki, na isang taong gulang at walang kapintasan. Okay? We don't do animal sacrifices sa ating panahon ngayon
nasa scattered Yasser tayo. But pwede naman po tayong magbili po mga kapatid ng 3/4 ba o 1 kilo of any of this meat na nabanggit dito mga kapatid. At gagawin po natin itong ah, handog na sinunog mga kapatid. Para kay Abay Uwa. Yan po ay maaari po nating gagawin mga kapatid. Okay, ito na po yung sinabi ko kanina, phrase the seventh month. Okay, so patawaran niyo na po yung aking spelling dito, no? Phrase seventh month means the month of swearing the oath as we follow Aba Yahuwah. Okay, so ito po, letter F po yan, no? So, bakit po nasabi natin na ang seventh month is a month of swearing the oath? Okay po, meron tayo pong mga references na pwede nating tutukan mga kapatid. Kaninang umaga nabasa po natin ang bahagi nito, no? Ng Siyamot chapter 19. Kanina hindi akong nagkamali, verse 16 nabasa po natin. So this is in the context of Abba Yahuwah blowing the shofar doon sa Mount Sinai. Bumaba siya mga kapatid at dito nagkaroon po ng oath. Okay, nagkaroon po ng swearing, nagkaroon po ng ah, panunumpa, kumbaga mga kapatid. Okay po? So, saan po ang context dito? Doon sa verses 5, 6, mga kapatid, nakasabi po doon in summary, verses 5 and 6. In summary po, sinabi po ni Abba Yahuwah, "Hear, O Israel, okay, na kailangan sundin po ang kaniyang tinig." Okay? You're familiar with the Yehudiat word Shama. Hear, O Israel, mga kapatid. Kailangan ang Yasharal ay makinig sa kaniyang tinig, mga kapatid, and keep or guard his covenant, mga kapatid. So yun po ang pinag-usapan ng verse 5 and 6, mga kapatid. So in short, dalawang word yun, Shama and Shamar. Ano po yung Shama, mga kapatid? Hear and obey. Yun po ang Shama. Shamar, mga kapatid, is keep or guard. Keep or guard the covenant, mga kapatid. Yun po ang context sa verse 8. Okay? At nung marinig ng mga sangkatauhan, nang marinig ng mga Yasaral, yung Shama and Shamar, mga kapatid, ano po yung sagot ng Yasaral sa verse 8? Ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, ang lahat na sinabi ni Yahuwah ay aming gagawin. At iniulat ni Masyaw Moses ang mga salita ng bayan ni Yahuwah, mga kapatid. So, mamaya, before the end, I would like us to do this, mga kapatid. Shama, I would say, Shama and Shama, and then tayong lahat po, magsagot po tayo, tayong lahat. Ang lahat na sinabi ni Yahuwah, okay, ay aming gagawin, mga kapatid. So, that's also another actual way of making this celebration even meaningful. We renew our oath. We renew our covenant relationship with Abba Yahuwah. So, hindi lang ito nangyari sa chapter 19, but nangyari din po ito mga kapatid sa chapter 24. But take note mga kapatid, meron pong kasalanan na nangyari dito. Okay? Ano po yung kasalanan ng ginawa nila? They worship the golden calf. Dahil dyan mga kapatid, nagalit si Abba Yahuwah. Okay? Dumating si Masya at sinabi sa bayan lahat ng mga salita ni Yahuwah at ng lahat ng mga tuntunin at ang buong bayan ay sumagot na may isang tinig at nagsabi, lahat ng mga salita na sinabi ni Yahuwah ay aming gagawin. Ibig sabihin, sa context nito ay bago lang silang nagkasala, mga kapatid.
And there was again the renewing of the oath, mga kapatid. Renewing of the promise that they make, mga kapatid. At dito, sabay-sabay yung mga tao, sumigaw sila. Lahat ng mga salita na sinabi ni Yahuwah ay aming gagawin, mga kapatid. So yan po ang significance of the seventh month, mga kapatid, which is a month of swearing. So ngayon ay pangpitong buwan ng taon, kaya we need to also renew our covenant, our oath, and our swearing, mga kapatid. Masya o Moses perform a blood oath with Yasaral. Okay, nag-perform po si Masya o Moses ng blood oath. Okay po? Exodus 24 verses 7 and 8. Kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan, at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ni Yahuwah ay aming gagawin at kami magiging masunurin. Okay? So, yan po. And verse 8, at kinuha ni Masya ang dugo at iniwisik sa bayan at sinabi, tingnan niyo ang dugo ng tipan na ginawa ni Yahuwah sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang ito, mga kapatid. So, anong ginawa ni Masya? Perform a blood oath o blood swearing with Yasaral. Yung kanila pong oath, yung kanila pong swear was confirmed with the blood, mga kapatid. Okay po? So, yan, malinaw po na nagkaroon po ng renewal of that covenant. And please take note, mga kapatid, na on our part, the blood of Yahushua po, yung dugo ni Yahushua, mga kapatid, ang ano po, naging pamaraan na kung saan ang ating covenant relationship with Abba Yahuwah ay naging silyado na po. Okay po, mga kapatid? So, only the blood of the Lamb, only the blood of Yahushua, mga kapatid. Moving on, Abba Yahuwah kept the swear oath he made to Yasaral. May promise si Abba sa Yasaral, lalo na sa mga forefathers, anong ginawa ni Abba Yahuwah, mga kapatid? Abba Yahuwah also what? Perform or kept the promise. Okay? Can I ask somebody to read po? Shamot 33 verse 1. Pwede pong anyone would like to volunteer and read this? Ako, Brother Dan. Salamat po, Sister Asara Bachao. Exodus 33:1, sinabi ng Yahuwah kay Masya, humayo ka, umakyat ka mula dito, ikaw at ang bayan na iyong inilabas mula sa lupain ng Ehipto, patungo sa lupain ng aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na aking sinasabi, sa iyong mga anak at ina po ay aking ibibigay iyon. Wow. So, mga kapatid, ito yung promise ni Abba Yahuwah. Okay? Tinawag niya si Masya. Okay? At nung tinawag siya ni Abba Yahuwah confirmed. Abba Yahuwah kept what he promised, kept his oath spoken to Abraham, Yasakak, Yaakub, mga kapatid. Kung ano yung sinabi ni Abba Yahuwah kay Abraham, Yisakak, at Yaakub. Okay? Tingnan mo yan na, itong tatlo ito patay na lahat. Okay? Ngunit Abba Yahuwah, naalala pa rin niya. At in-affirm, at kinonfirm kung ano yung promise niya sa tatlo na yan, mga kapatid. At sinabi niya, sa iyong mga anak at ina po ay aking ibibigay
Iyon, mga kapatid. Particularly referring to a land of promise, mga kapatid. Okay? Abba Yahuwah confirmed, Abba Yahuwah kept the swear oath or the promise he made with the forefathers of Yasar Al, mga kapatid. What about si Haring Asa and Yehuda? Swore twice to Abba Yahuwah, mga kapatid. Dalawang beses po sila nagbigay po ng swore or panunumpa, mga kapatid. Can I ask somebody again to read? Aran. Oh, yes po, Brother Kasad Yao. Okay, Second Chronicle 15:14. Sila'y sumumpa kay Yahuwah na may malakas na tinig, may mga sigawan, may mga trumpeta, at may mga tambuli. See? Malinaw po, mga kapatid, oh. Hindi lang gumawa sila ng hindi lang sila sumumpa o made a swore kay Abba Yahuwah. Kasama dito ay ano po, malakas na tinig. Ito na nga yung taruaya, mga kapatid. Merong malakas na tinig, mga kapatid. Sigawan, you see? May mga trumpeta at may mga tambuli, mga kapatid. So this is part of the panunumpa ng mga taga-Yauda, mga kapatid, at kay Asa sa panahon na ito. There was that noise. There was the sound of the trumpet, mga kapatid. At may sigawan po ng boses ng tao. Yan po ay taruaya, mga kapatid. With a shout, with the trumpet, with the shout of people, mga kapatid. Yan po pala ay bahagi ng swearing, mga kapatid. Okay, salamat po, Brother Kasadia. Another reader po, pangalawang Chronicles 15 verse 15, mga kapatid. Anyone would like to read this? Opo, Brother Dan. Salamat po, Sister Bakar, sa iyo. Oh, Second Chronicles 15, ikinagagalak ng buong Yahuda ang panata sapagkat sila'y namanata ng kanilang buong puso at hinanap siya ng buo nilang hangarin. At siya ay natagpuan nila at binigyan sila ni Yahuwah ng kapahingahan sa palibot. Okay po. So, gaano kahalaga po ito na gawin itong mga panata? Okay? Ikinagalak ng buong Yahuda ang swearing na yan sapagkat sila'y namanata ng kanilang buong puso. So, ginawa nila ito, mga kapatid, ng buong puso. Okay? At hinanap siya ng buong nilang hangarin. Okay? Hinanap nila si Abba Yahuwah ng buong hangarin, mga kapatid. At siya'y natagpuan nila at binigyan sila ni Yahuwah ng kapahingahan sa palibot. So, ibig sabihin, mga kapatid, dahil doon sa nangyari na yan, ano yung consequence, ano yung resulta sa kanilang panata, kanilang promise, kanilang panumpa, ano yung resulta, mga kapatid? Okay, malinaw po. Dahil ginawa nila ito buong puso, hinanap nila ng buong hangarin si Abba Yahuwah. So yun, ang resulta po ay nagkaroon sila ng kapahingahan. Kasi po, bago nangyari ito, ang gulo ng kanilang buhay, mga kapatid. Masyadong magulo ang kanilang buhay. Bakit po? Sila ay ginugulo ng mga ng mga neighboring na mga countries, mga kapatid. But sa panahon nito, Abba Yahuwah heard them. Abba Yahuwah was pleased with Haring Asa, mga kapatid. Kaya nagkaroon sila ng katahimikan.
Shalom, yung ating na-highlight tuwing mag-Shabbat tayo, mga kapatid. Sa umaga, meron tayong mga pasasalamat, praises, and testimonies. Isa sa mga na-highlight doon lagi, mga kapatid, is yung shalom. Gaano ba kahalaga ang shalom sa buhay ng tao? Mga kapatid, very, very much important, very, very much needed ang shalom, mga kapatid. So, ganoon din po ang nangyari sa bayan o sa bansa ng Yahuda kasama si Haring Asa, mga kapatid. Ito na po yung last na slide. Shabuhay is the swearing Shabbat and also swearing Shabbat. Okay? So, kung naalala po ninyo, nag-observe tayo ng Shabuhay. Ang iba po, in-observe nila ay Shabuot. Sa atin po, Shabuhay. Shabuhay is swearing Shabbat. So, ayon po dito, mamaya babasahin natin, there were 7 Shabbat, mga kapatid. At doon sa 7 Shabbat, yan ay matatawag natin na Shabuhay because it is also a swearing Shabbat. Just as meron tayo, ngayon po ay 7th month, mga kapatid. So, kailangan nating magkaroon ng swearing or renewing of our oath, mga kapatid. Kasi ngayon po ay pang-7 buwan. Just like ginawa natin ng Shabuhay, 7 Shabbat ang dumaan after the unleavened bread, mga kapatid. Ginawa natin itong Shabuhay because we need to renew our commitment, our covenant, mga kapatid, with Abba Yahuwah. Basahin po natin ang Uyakra or Leviticus 23 verse 15. Can I ask somebody to read? Brother, Opo, Brother Kasad, Yao, would you like to read it? Go ahead po. Leviticus 23:15. Mula sa kinabukasan, pagkalipas ng Sabat mula sa araw na iyong dalhin ang bigkis na handog na iniwagayway, ay bibilang kayo ng 7 buong linggo. Okay, so bibilang ng 7 buong linggo. Kaya yan po ay Shabuhay. Just like Shabua, meaning isang linggo, Shabua. So, 7 linggo o 7 Shabbat is also considered Shabuhay, in which, mga kapatid, gumawa tayo ng renewal of our commitment, our covenant with Abba Yahuwah, mga kapatid. Can I ask another reader? 2 Chronicles chapter 15 verse 15. Ito na po yung last na mga talata. Ako, Brother Ako Dan. pa Dan. Sige, go on, Sige. sis. Okay. Sige. 2 Chronicles 15:15. Ikinagagalak ng buong Yehuda ang panata sapagkat sila'y namanata ng kanilang buong puso. At hinanap siya ng buo nilang hangarin at siya'y natagpuan nila at binigyan sila ni Yahuwah ng kapahingahan sa palibot. The same lang po, Brother Dan. Opo, okay. So it's the same with what we read a while ago. Salamat po, Sister Bakar Sayaw. So again, this is the idea in which Shabuhay is the swearing Shabbat. Just as after the 7 Shabbat, we renew our covenant, mga kapatid. Ngayon po ay pang-7 buwan. We also have to renew our covenant, mga kapatid. Opo, so yan. Ang mga talata na nais ko pong ibahagi sa inyo. As a reflection, number 1, itong Taruaya, Feast of Trumpet, the 5th Feast of Abba Yahuwah, mga kapatid. Ano po ito? It is a time to renew our oath, our pledge, renew our covenant. Okay po? Shama and Shamar, mga kapatid.
It is time to Shama and Shamar. Shama is hear and obey. Shamar is keep and guard the covenant. Keep and guard the Torah, mga kapatid. Number 3, it is time to renew our covenant relationship with Abba Yahuwah, mga kapatid. So, bigyan po kayo ng time to make a prayer or make a reflection, mga kapatid, after this sharing. So, it's a time to renew our oath, time to renew, a time to Shama and Shamar, time to renew our covenant relationship, mga kapatid. And of course, it is a time to make what? Commitment in lieu of what? The second coming of Yahushua, mga kapatid. Are you excited today, mga kapatid? Sa araw na ito, what comes into our mind is shofar, 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 mga kapatid. Are you excited? Because at the coming of Yahushua, second coming of Yahushua, we will hear again the resounding shofar, mga kapatid. And it is not blown by human being, but it is blown by a messenger of Abba Yahuwah. Marami siyang messenger na maging kasama ni Yahushua pagbaba, mga kapatid. At ang lahat ng sangkatauhan sa buong Arats ay umiyak at ay iiyak at makakarinig sa pagdating ni Yahushua. Bakit po? Dahil matunog, malakas po ang shofar na yan dahil hindi na po tao ang hihihip niyan, kundi ang mga anghel ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ito na nga po. Before tayo makinig sa blowing of the shofar again, mga kapatid, uh, let us give time this very moment, mga kapatid. Let us give time to na tayo po ay magmuni-muni. Tayo po ay manalangin individually. Nawa, isang tabi mo na yung mga cellphone, mga kapatid. Huwag muna tayong mag-manipulate sa mga cellphone kung meron man. Isang tabi muna natin sandali. And let's make a moment of silence, mga kapatid. Make a prayer to renew our oath, our covenant, to declare a time of Shema and Shamar. So ang buong katanungan, mga kapatid, is willing ba tayo na mag-renew sa ating covenant? Willing ba tayo na gagawin ang lahat na ipinapagawa ni Abba Yahuwah hanggang sa anong pwede natin kayang gawin, mga kapatid? Are you willing to make that, mga kapatid? So, sa dakong ito, tayo po ay manahimik, mga kapatid, and let's make an individual na mga panalangin in lieu of what we have celebrated today, mga kapatid. So, yun po, I'll give you time to be yourself, to be with Abba Yahuwah sa pamamagitan po ng panalangin, mga kapatid.
Aba Yahuwa, narinig niyo po ang bawat dalangin ng inyong sangkatauhan na narito ngayon sa Zoom gathering. Nawa, whatever words uttered, yun po ay tanggapin niyo po, Aba Yahuwa. Kung ano man po yung mga shortcoming, mga pagkukulang, uh, as we are about to finish our celebration. Aba Yahuwa, please allow us and give us another chance, Aba Yahuwa, na maisabuhay namin, maisatuparan namin kung anong po ang inyong kagustuhan, Aba Yahuwa, sa bawat isa sa amin. We are renewing our covenant relationship with you. Shama and Shamar, Aba Yahuwa, gagawin namin kung ano po ang inyong ipapagawa sa amin hanggang sa abot makaya namin, Aba Yahuwa. Kaya tulungan nyo kami na sa susunod po na taon ang aming Feast of Trumpet. We are looking forward, Aba Yahuwa, for the soon coming of Yahusha, aming Mashiach. Salamat po as we continue with our celebration. Patuloy kayong mangusap sa amin ngayong hapon ito at sa pamagitan ng inyong Ruach HaKadosh. Continue to deal with us, Abi Yahuwah. Continue to work in us, Abi Yahuwah. At nandito na po ang mga ah, kaloob o mga handog na dinala ng inyong mga sangkatauhan, Abi Yahuwah. Salamat po. Nawa ito'y nagustuhan niyo po, Abiyawa, na mga food offering para sa iyo. Salamat din po sa lahat ng inyong mga ginawa. Praises to you as we continue, Abiyawa, Basyam, Yahusha. Kan. So mga kapatid, nagawa na po natin ang ating panalangin at ngayon po ay dadako na tayo sa patuloy na pag-celebrate, mga kapatid. Let me click the button for stopping the recording, mga kapatid, so we can continue with the rest of our activity. Kayong mga manonood sa Republish, may Aba Yahuwah open your heart and whatever that is na Aba Yahuwah is talking to you, let it be so. Do not harden your heart. If you have heard, if you have felt na Aba Yahuwah is talking to you, do not harden your heart. It's time, mga kapatid, to join with us. Join in this journey, mga kapatid, of Aba Yahuwah and Yahusha. Yada Yahuwah. Tuda Rabba Yahuwah. Sham Yahusha.